May sasagutin tayong comment na may question, ano, yung subscriber tungkol sa kung kailangan doon lang mag-report kapag ikaw ay naka-provisional dismissal. So, itong ganito, criminal case yan. Ibig sabihin, akusado, tapos na provisionally dismiss yung kaso niya. Ang tanong, kailangan ba niya mag-report sa korte kung halimbawa 2 years yung provisional dismissal? Anyway, i-discuss natin yan. Bale, ito nga, no, sa mga naka-sport bike dyan, yan ang problema lagi, no. Yung challenge is always kung saan natin ilalagay yung extra ng helmet, no, kung gusto nating magdala. So ito nga, kaya nagmukha na itong lambat yung tinatali ko rito. So that's always the challenge. Tapos syempre mamaya pag umaandar na, ay karamdam tayo kung baka ito ba'y lumuwag yung tali o malalaglag, no? Going back to the topic, ang question ni subscriber natin ay, attorney, ask lang po, kapag provisional dismissal po ang kaso, kailangan ko pa po bang mag-report? Or kung ano po ibig sabihin ng pagre-report ko po, at hanggang 2 years po ba yung pagre-report ko na yun? If ever na kailangan ko po ba talagang mag-report sa court? Sana po masagot. Sa ilalim ng ating criminal procedure, specifically Section 8, Rule 117 ng Revised Rules of Criminal Procedure, yung akusado hindi naman kailangan mag-report na sa court sa panahon na naka-provisionally dismiss yung kanyang kaso. Nagkakalituhan lang dyan kasi yung requirement na pag-report ay misconception yan, ano, nakadalasan dahil sa confusion ng provisional dismissal sa probation or release on recognizance. Kaya ang ano dyan, ito si ate, napagkamalan akong rider na binok niya. Kasi ate, ito pag sumakay sa akin to, tatalsik siguro to kasi baka mamaya tumakbo tayo ng Kawasaki Airlines eh. Anyway, walang active reporting requirement pagdating sa provisional dismissal. Kasi kapag ang isang kaso ay provisionally dismissed na, yung court proceedings suspended na yan. Wala nang mga active hearings, tapos marirecall na yung outstanding warrant of arrest, tapos lahat ng bail na na-post automatically discharged na yan, or eligible na siya for cancellation and refund, no? So nasa sa Section 22 Rule 114 yan. Pinagkaiba nito sa probation, ang convicted individual na nasa probation, yan ang dapat na mag-report, pero magre-report siya sa probation and parole officer. Ang provisionally dismissed naman na criminal case, hindi yan conviction. So walang parole or probation na monitoring na nag-a-apply dyan. Ano naman itong 2 years na sinasabi niya? Ang 2 years na yan, yan yung statutory time bar. Ibig sabihin yan yung period of time, number of years, na kung saan mag-antay ka pa kung akusado ka, dahil baka mamaya ma-revive pa or mabuhay pa yung kaso, kasi baka nag-file yung fiscal ng motion for revival. Kasi kadalasan itong mga provisional dismissal nanggagaling to sa yung private complainant hindi sumisipot sa hearing, so wala ng testigo, so in short hindi ma-prosecute ng maayos. So ito tinatamaan dito yung constitutional right ng isang akusado to speedy trial. So kadalasan yan ang pinaka-foundation niya ng principle na pinanggagalingan. So not a probationary supervision period, kaya time bar yung 2 years na yan. So kasi dito sa Section 8 Rule 117, 1 year yung time bar kapag ang offense ay punishable by imprisonment not exceeding 6 years. So kung halimbawa ang krimen na inaakusa sa kanya, ang punishable imprisonment dyan ay hindi naman lalagpas ng 6 na taon, kapag yan ay provisionally dismissed, 1 year yan. Ibig sabihin 1 year ka maghihintay, magiging permanent dismissal na kapag walang revival. Kapag naman more than 6 years naman ang penalty,
2 years ang time bar niyan. So ibig sabihin, suspended lang yan for 2 years. Mag-aantay ka kung mag-file ng revival or whatever. No? Kung wala naman, magiging permanent dismissal na yan after 2 years. So, sa panahon nitong 2 years, ang sinasabi natin, yung case, nasa temporary dismissal state lang yan. Yung prosecution, meron 2-year window na reckon from the date the prosecutor was served the dismissal order para mag-file naman ng motion to revive the case kapag meron ng testigo or evidence na available para ituloy ang pag-prosecute. Ano naman mangyayari kapag nag-expire yung 2 years? Sabi natin, kapag wala namang motion to revive, nagiging ang dismissal nag-ripen into permanent dismissal by operation of law. So walang magiging bawal dahil bawal ang double jeopardy. Once na permanent na yan, ang dismissal has the effect of an acquittal, no? Na-acquit ka na. So pag na-acquit na, hindi na pwede mag-refile ang state kasi papasok na yan sa prinsipyo ng double jeopardy na pinagbabawal ng ating batas, ating constitution. So kung nag-lapse yung time, automatic yan, yung counsel usually files a motion to declare the provisional dismissal permanent to secure a definitive court order for record clearing at saka mga NBI mo, police, para ma-restore yung malinis mong record dahil permanent dismissal na. So ang magandang gawin mo dyan, monitor mo yung docket, tingnan mo, instead na mag-report ka in person, yung client, ikaw kung gusto mo, yung lawyer mo sa pakiusapan mo, i-check niya sa court kung may na-file ba si fiscal na any motion to revive, Tapos yung contact information ninyo, you have to keep that updated para doon naman kayo kontakin in case na kailangan. Tapos ang bail mo, kung na-post yan, ang lawyer mo can file a motion for immediate release or exoneration sa bail na i-post mo. So guys, kung meron pa kayong mga questions or any clarification related dito sa pinag-usapan natin, drop me a comment para magawa natin ng isa pang video or I'll just reply to your comment. At for any other things, any other concern, legal questions, let me know. Mag-comment na lang kayo para masagot natin or magawa natin ng video gaya nito. So with that, thank you very much for watching and I hope to see you in my next video. God bless.